Tahimik ang ospital. Hindi yung ordinaryong katahimikan, kundi yung uri ng katahimikang parang may hinihintay. Sa labas, nakatayo pa rin ang lumang gusali, 4 na palapag, kupas ang puting pintura, bitek-bitek ang mga bintana. At may bakas ng kalawang sa bakal na gate. Matagal na itong isinara matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga pasyente noong dekada 90. Opisyal na dahilan, structural damage. Hindi opisyal, may mga nawawala. Si Daniel, isang 27 anyos na vlogger na mahilig sa urban exploration, ang unang pumasok ng gabing iyon. Kasama niya ang kaibigan niyang si Marco, cameraman, at si Lena. Isang nursing student na gustong patunayan na kathang-isip lang ang mga kwento. 3 oras lang tayo, sabi ni Daniel habang inaayos ang flashlight. Kuha lang ng footage, tapos alis. Ngumiti si Lena, pero may kaba sa mata. May dahilan kung bakit walang gustong pumasok dito sa gabi. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng amoy, halo ng lumang gamot, amag, at parang dugo na matagal nang natuyo. Klang! Sumara ang pinto sa likod nila. Walang humawak, walang hangin. Unang palapag, emergency room. Nakalat ang mga sirang stretcher. May gurney na may tuyong mantsa ng dugo. Hugis kamay sa gilid. Sa pader, may nakasulat gamit ang tila koko. Corny, sabi ni Marco, pero masyadong mabilis ang tawa niya. Biglang may narinig silang kalusko sa kisame. Parang may gumagapang. Mabagal, mabigat, tik, tik, tik. Parang tumutulo. Tumutulo ba ang kisame? Tanong ni Lena. Tumama ang isang patak sa balikat ni Daniel. Mainit, malapot. Hindi siya tumingin pataas. Ikalawang palapag maternity ward. Dito raw nagsimula ang lahat. Ayon sa lumang balita, may mga buntis na pasyenteng nawalan ng anak, walang bakas ng dugo. Walang hiwa, pero nawawala ang sanggol sa sinapupunan. Isang nurse ang nagsabing may naririnig siyang pakpak tuwing hating gabi. Sa sulok ng kwarto, may duyan pa. Umiindayog. Walang hangin. May hangin ba? Bulong ni Marco. Hindi sumagot si Daniel. Mula sa dilim ng hallway, may narinig silang mahinang iyak ng sanggol. Putol-putol. Parang hinihingal. Lena ang unang sumunod sa tunog. Baka pusa lang, sabi niya, pero nanginginig ang kamay niya. Pagliko niya sa koridor, wala na siya. Lena, sigaw ni Daniel. Walang sagot. Sa sahig, may bakas ng dugo. Paakyat, papunta sa kisame. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng pakpak. Hindi tulad ng ibon, mas malapad, mas mabigat. Mula sa anino sa itaas, bumaba ang isang nilalang. Una ang itaas na bahagi ng katawan, babaeng mapatla, mahaba ang buhok. Pula ang mga mata, at ang bibig, basang-basa ng dugo. Mula sa likod nito, bamuka ang balat at lumitaw ang pakpak na parang sa paniki. May butas, may laman na sumisilip. Manananggal. Ngumisi ito. Hindi kayo umalis. Tumakbo si Marco. Hindi siya umabot sa hagdan. Isang iglap, nakabitin na siya sa kisame, hawak ng nilalang ang ulo niya. Tahimik ulit. Ikatlong palapag operating rooms. Si Daniel na lang ang natira. Habol-habol ang hininga. Sa mesa, may kalansay na parang bagong linas, wala ni isang patak ng dugo. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon niya. Ngunit, may isa pang refleksyon sa likod niya. Si Lena. Ngumiti siya, ngunit ang bibig niya ay masyadong malaki. Ang mga mata niya, wala ng puti. Huwag kang maingay, bulong ni Lena. Gutom siya. Napagtanto ni Daniel ang katotohanan. Ginamit ng manananggal ang katawan ni Lena. Ang tunay na Lena, nasa kisame. Hati, ang asin. May naalala si Daniel. Kwento ng lola niya. Kapag nakita mo ang katawan ng manananggal, lagyan mo ng asin. Sa likod ng operating room, may lumang supply cabinet. Binuksan niya, isang pakete ng asin. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang ibaba ng katawan, nakaluhod, walang buhay. Tumakbo siya, ibinuho ang asin. Isang sigaw ang yumanig sa ospital. Parang daan-daang boses ang sumigaw sabay-sabay. Mula sa kisame, bumagsak ang nilalang. Nangingisay, natutunaw ang balat. Hindi pa tapos, sigaw nito. Umakyat si Daniel, duguan, hinggilan. Sa bubong, sumisikat ang buwan, buo, maliwanag. Sa gitna, nakatayo ang manananggal, kalahati na lang ang anyo, pilit binubuo ang sarili. Marami pa akong babalikan, sabi nito.
Marami pang ospital. Kumuha si Daniel ng bakal na tubo. Sa huling lakas, sa dibdib nito. Sumigaw ang manananggal na tupok sa liwanag ng buwan. Tahimik. 3 araw ang lumipas. Natagpuan si Daniel sa gilid ng kalsada, tulala, walang boses. Isinara muli ang ospital. Mas mahigpit, ngunit tuwing kabilugan ng buwan. May mga kapitbahay na nagsasabing may ilaw sa ikatlong palapag. At kung mapapadaan ka sa gabi, maaari mong marinig ang mahinang pagaspas ng pakpak. At isang bulong, "Gutom pa rin ako."